Sa gitna ng init, ulan at traffic, tuloy ang pagtitinda. Sa bawat tusok-tusok, may sagot sa kumakalam na sikmura. Mga estudyante man na sakto lang ang barya sa bulsa, o mga pasaherong napapadaan sa kalsada, ay hindi maiwasang tumingin at malasahan ang tamis, alat at init ng araw-araw. Ang lasa at alaala na nagagawa lamang sa tabi ng kalsada. Dito sa bayan ng Indang Cavite, sari-saring pagkain paninda ang makikita sa labas ng paaralan. Sa bayan man o sa mismong gilid ng kalsada. Simpleng kariton, lamesang kahoy o kaya bilao ang kanilang gamit upang makabenta. Dito umiikot ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Isa sa matyagang street vendor dito ay si Ate Babylin, 42 taong gulang na nagtitinda ng siomay. Sa simpleng siomay, nakita natin ang kanyang pagsusumikap para sa pamilya. Patunay si ate na kahit maliit ang puhunan, basta't may tiyaga, may pag-asa. Gaano na po kayo katagal nagbebenta dito? 1 year. Mga 1 year po. Anong oras po kayo madalas nagsisimula maghanda ng mga paninda niyo po? Maganda pa lang. Opo. Mga 10. Ano pong ginagawa niyo pag hindi po naubos yung tinda niyo? Siyempre, naayos ulit para pwede pa naman ito pinabawasan. Sa mahal po ng mga pilihin, nagkakasya naman po ba yung mga kinita niyo dito? Sige po. Katulad ni Ate Babylin, ay nakausap din namin ng kaibigan niyang si Ate Joy, 22 taong gulang, isang tusok-tusok vendor. Hello po, kasama ko po. Ano po pangalan niyo? Joy Totales po. Po? Joy Totales po. Ilan taon na po kayo? 22 po. Gaano po kayo katagal na nagbebenta dito? Magpa-party. Anong oras po kayo madalas nagsisimula maghanda? Ano po? Sa umaga po, 9 to 8 po kami. 9 to 8. 28. Paano po ginagawa niyo kapag hindi po nauubos yung tinda niyo? Ano po, paninda naman po kasi lagi po kasi ubos yung paninda namin. Okay po. Sa mahal po ng mga bilihin, nagkakasya po ba yung kinikita niyo araw-araw dito? Kasya naman po. Paano po gastos niyo sa bahay araw-araw? Sa bawat kita po namin, nagtitira po kami para po sa expenses namin sa bahay. Sa murang edad ni Ate Joy, dala niya ang 4 na taong karanasan sa pagtitinda ng kikiam at kwek-kwek. Sa bawat araw ng pagtatyaga mula umaga hanggang gabi, pinapakita niyang hindi hadlang ang edad sa pagkamit ng marangal at tapat na kabuhayan. Marami sa mga bumibili sa kanila ay mga estudyante. Karamihan ay galing sa klase, pagod, gutom, at naghahanap ng mabilis at abot kayang makakain. Isa na rito sina Hello po ate, good afternoon. Ano po pangalan niyo? Ako si Jillian Marasunga. I'm from College of Criminal Justice, Criminology student po. Ako po si Charles Darwin Mayorga po from College of Criminal Justice po. I am Engine Royal Pura from College of Criminal Justice. Thank you. So pwede po ba namin kayo matanong about po sa mga nabibili po natin street food dito sa plaza ng Indang? Sure naman. Sige pa. Ano pong madalas niyo pong binibili dito? Depende sa preference ko. Kapag may budget, syempre yung mga calamares, ganun. Kapag wala, mga kikiam. Yan. Mostly po yung atay po. Atay, mga nakakapagkano po kayo? 30 po, minsan po napasarap 40. Madalas po kayo nabili dito. Tuwing hapon po. So, every pasok po talaga na. Hindi naman po kayo naubusan ng bahay. Hindi naman. Nakakauwi pa po kayo. Ako po calamares or kikiam po. Ikaw kuya. Kikiam lang. Calamares o kikiam kuya? Anong pipiliin? Kikiam? Calamares po. Kalamar. Siya kikiam. Kikiam lang Kikiam talaga. lover si kuya. Madalas po kayo nabili. Minsan lang po pag may time. Pag may Magkano po yung usual na nagagastos niyo po dito sa pagbili sa street vendors po natin? Kadalasan po 20 pesos lang po yung nagagamit. Ikaw po kuya.
Mga 20 to 30 po kasi nagpapahabol pa po ng buko juice. May buko juice. Siyempre kailangan ng panula. May Madalas po ba kayo bumibili po ng street food? Siguro around in 1 week, siguro isang beses lang. Oh, bakit po isang beses lang if hindi nyo po mind na tinatanong ko? Siguro po ano siya, comfort food lang po after a long day, ganon. Okay po. So, bakit po siya naging comfort food po para sa inyo po? Gutom ako and parang medyo affordable bumili dyan sa gilid. Sa likod ng bawat tusok-tusok, bawat prito ng paninda sa kumukulong mantika ay nakatago ang kwento ng tiyaga, sakripisyo at pagmamahal para sa pamilya. Hindi lang basta paninda ang kanilang inaalok, kundi bahagi ito ng kanilang pangarap at araw-araw na pakikibaka. Para sa maraming estudyante, ang mga panindang ito ang nagsisilbing merienda sa uwian. Pahinga mula sa klase o munting kasiyahan sa gitna ng pagod. Pero sa bawat kagat, may kabuhayang umaasa. Sa bawat barya, may pamilya silang umaasang makakatawid sa isang araw pa. Sa maliit na kita, malaki ang ambag nila sa paggalaw ng ating lipunan at sa buhay ng mga kabataang kanilang pinaglilingkuran araw-araw. Kaya't sana'y mas pahalagahan, igalang at suportahan natin ang mga bayani ng lansangan, ang mga tagapaghatid ng lasa ng buhay sa maraming persona, ang mga street vendors. Dahil ang kanilang pinatatamasa ay hindi lamang sa lasa ng kanilang paninda, kung hindi pati na rin ang lasa ng buhay na kanilang iniinda.